Hello, good afternoon sa inyo. I-discuss ko dito yung procedures ng paggawa ng worksheet. No? So, medyo iba lang yung appearance ng worksheet ko dito, no? Kasi hindi ko sinunod yung ah, format nung nasa book. Though, essentially, the same naman. Okay, so, I'll be using Microsoft Excel na para mas maintindihan natin. No? So, natutunan nyo na mag-journalize hanggang dun sa posting to the ledger tsaka creation ng trial balance. So, yung trial balance na na-create doon, ang tawag doon is an adjusted trial balance. So, dito sa akin, um, yung trial balance ko is nilagay ko muna una lahat ng accounts na may laman. Kasi dun sa book, medyo bungi-bungi siya kasi isiningit niya yung mga accounts na walang laman. So dito, nilagay ko muna sa una lahat yung mga accounts na may balances or may laman. So ito yung cash natin, accounts receivable. Yan, so i-highlight natin ha. So yan yung cash, ito yung accounts receivable hanggang sa utilities expense. So ang tawag po natin dito is ito yan, is an adjusted trial balance. So yung total niya, ito sa baba. So ngayon, yung adjusting entry from the last chapter, hindi po siya agad-agad nilalagay sa journal. So yung adjusting entry na ginagawa every end of the accounting period ay dito muna i-enter sa worksheet. So nilagyan ko ng color coding yung magkaka-partner. Okay? So ito siya. So unti-unti ko lang iba-black para kunwari nag-e-entry ka. So, ito yung isa nating journal entry, yung sa supplies. So, it's sa accrued revenue. So, debit accounts receivable. So, isusulat mo siya dyan sa debit, katapat ng accounts receivable. So, lagyan nating black ha. Ayun, okay. And then, credit consulting revenue. So, ito siya. So, next, adjusting entry. Hindi ito sunod-sunod yung pagkakasunod-sunod sa book ha. Tinitingnan ko lang yung color niya. So, next adjusting entry ay yung adjustment para sa deferred revenue. So, yung kinita na. So, ito siya yung 4,000. So, debit, unearned referral revenue, 4,000. And then, ito na yung kaibahan natin dun sa worksheet sa book. Yung initially kasi, kapag nagawa ka ng unadjusted trial balance, hindi mo naman kasi agad malalaman kung ano-anong mga account yung gagamitin mo pagka nag-adjusting entry na. So, pag nag-adjusting entry ka, saka mo lang marirealize na meron kang mga accounts na kailangan na wala pa dun sa unadjusted trial balance. So, ito nga yun, yung unadjusted trial balance natin. Ito. Merong mga account na wala pa dyan. So, kapag nag-adjusting entry ka, or pag nagagawa ka ng worksheet, tapos nag-adjusting entry ka, tapos wala pa yung account na kailangan mo, dun mo siya ilalagay sa baba. Ito. So, nadadagdagan siya ng nadadagdagan habang nare-realize mong may mga accounts na wala pa dun sa trial balance. So, dito mo siya ilalagay sa baba. Kasi dun sa book, nakalagay na siya agad dun sa taas, nakasingit na agad. Pero pag manual yung paggagawa mo ng worksheet, hindi ka naman pwedeng bura-bura dito, buburahin mo or magsisingit-singit ka dyan. Kasi nga, hindi mo naman marirealize na kailangan mo pala yung meron ka pang mga accounts na kailangan. So, in case na nag-adjusting entry ka at may mga accounts na wala pa dun sa list, dito mo siya ilalagay sa baba. Ayan. So, sa akin, doon ko siya ilalagay sa baba. Ayan. So, balik tayo sa second entry natin. So, debit, unearned, referral revenue, 4,000. Tapos, credit, referral revenue, 4,000. So, wala siya dito. No? So, lagyan ko nga ng kulay yung initial natin, yung initial trial balance. So, ito. Lagyan natin yellow. Ayan. So, dito sa initial trial balance, wala pang referral revenue. So, dito siya ilalagay sa baba. Okay? So, ano yung pagkakasunod-sunod ng account sa baba? Bahala ka na doon. Okay? So, kung una mong na-realize wala yung referral revenue, o di gusto mo, doon mo siya ilagay sa taas. Pero sa akin kasi, nandito siya sa bandang gitna. Okay? So, ito yung kapartner niya. Okay?
Next entry, yung supplies. So, debit supplies expense. So, walang supplies expense dito. So, inert ko siya dito sa baba. Ito. So, debit supplies expense, 3,000. Tapos, credit supplies, 1,000. Tapos, yung accrued salaries. So, ito. Debit salaries expense, 1,800. Meron na siya dun sa unadjusted trial balance. Pero kailangan mo ng salaries payable. Pag hinanap mo siya dito, wala. So, idadagdag mo siya dito sa baba. Ayan. So, credit salaries payable, 1,800. So, ito yan. Okay? And then, next entry. Ano ba tong 4,000 na to? Napakatapat nito. So sa rent, yung expired prepaid rent. So, debit rent expense, wala na naman siya dito. Dagdag ka ulit dito sa baba. So, debit rent expense, 4,000. Then, credit, prepaid rent. Ayan. Tapos, expired insurance. So, ito. So, debit insurance expense, wala na naman siya dun sa original trial balance, dadagdag mo lang dito sa baba. So, debit insurance expense, 1,2. Credit, prepaid insurance, 1,2. Okay, kung nalilito kayo dun sa itsura ng trial balance ko, kasi nga Excel to, so, ayan, paliitin ko ng konti para makita mo. So, ayan siya, ha. Okay. Tapos, wag kang malilito dun sa navigation natin, no? Kasi naka-freeze pane to. So, pag inisod ko siya, ayan, katapat pa din, no? Katapat pa din ng mga accounts yung mga columns. Okay, so ayan. So, balik tayo. Next adjusting entry, ano to? Accrued interest. So, debit interest expense, wala siya dito sa original trial balance. So, idadagdag mo lang siya. Teka, parang nawawala. Yun, sa baba. Okay. So, debit interest expense, credit, interest payable. Yan. Next, yung depreciation. So, yung depreciation expense, accumulated depreciation, lahat sila wala dito sa original na unadjusted trial balance. So, idadagdag mo ulit siya, lahat nandito sa baba. So, ayan, yung magka-partner na 4,000, ito. At saka yung magka-partner na 1,000. Ayan. So, ayan. So, pag nagawa mo na lahat ng adjusting entry, the next step is kukunin mo yung total. So, ito. Ayan. So, yun yung next step. So, syempre, kailangan balance yan. Next step is gagawa tayo ng adjusted trial balance. So, ano ba yung steps or ano ba yung mga dapat tandaan para magawa ng adjusted trial balance? So, pag yung isang account, walang adjustment, kokopyahin mo lang siya galing sa unadjusted trial balance. Let's take, for example, itong cash. This one. So, 22,200 yung balance niya, wala naman siyang adjustment. So, kokopyahin mo lang siya. So, eto yan. 22,200. Kapag naman may adjustment ang isang account, kapag yung unadjusted balance niya at yung adjustment niya ay parehong side, pag-a-addin mo. For example, itong accounts receivable. So, meron siyang unadjusted balance na 12,000. Ito, yung unadjusted balance niya. May adjustment siyang debit na 5,300. So, parehong debit. Pag-a-addin mo, so of course, yung balance niya is debit kasi pareho namang debit yung balance, yung pinag-add mo. So, ang balance niya is 17,300. Pag naman magkaiba, yung unadjusted balance, magkaiba ng side, that's what I mean, yung unadjusted balance niya at yung adjustment, pag ma-minusin mo, kagaya nitong supplies. So, meron siyang unadjusted balance na 18,000 debit. Tapos, may adjustment siyang credit 3,000. So, pag susubtrakin mo, 18 minus 3, 15,000. Saan mo siya isusulat? Doon sa mas malaking side. So, 18,000 is larger than 3,000. Yung 18,000 nasa debit. Kaya yung adjusted balance niya ay sa debit mo ilalagay. 15,000. Let us have another example. Yung credit naman na may adjustment na debit. For example, itong unearned referral revenue. Medyo itaas natin. Ayan. So, ang unadjusted balance niya is credit na 10,000. Tapos may adjustment siya, debit 4,000. So, pag susubtrakin mo, 10 minus 4,
6,000. Saan mo siya isusulat? Dun sa adjusted trial balance. Dun sa side na mas malaki. So, 10 is obviously larger than 4. So, yung 10 ay credit. Ang adjusted balance niya ay nasa side. 6,000. So, you will do the same procedure for all the accounts. Again, kapag walang adjustment, kopya lang. Kapag may adjustment, pag debit, pagka magkapareho ng side yung unadjusted balance at yung adjustment, you add. Kapag naman magkaiba, you subtract. At dun mo siya isusulat sa mas malaking side. So, assuming na ginawa mo na lahat ng procedure para sa adjusted trial balance, so, lagyan na natin sila ng amounts dito. Lagyan natin. Ito siya. By the way, itong mga nasa baba, paano pag ang laman, adjustment lang? Di yun din yung balance niya. For example, itong supplies expense. Wala siyang balance dati. Wala siyang laman sa unadjusted trial balance. Pero may adjustment siyang 3,000. So, ang balance niya, di yung adjustment. Yung debit na 3,000. So, ito siya. Halimbawa, isa pa, yung referral revenue. Wala rin siyang laman sa unadjusted trial balance. Pero may adjustment siyang credit 4,000. So, ang laman niya, yung adjustment, yung credit 4,000. Kaya ito siya. So, the same rule applies sa lahat. Yan. So, lagyan natin lahat. Yan. After mong malagyan lahat ng balances, ayan ha, teka, iisod natin ng konti. Ayan, ito na yung adjusted trial balance natin. Ayan, alsin ko lang itong color. Okay. So, pag nalagyan mo na lahat, you will get the total. At syempre, dapat equal yan. So, is the total. Okay. So, next step, yung income statement column. So, yung income statement column, ang laman niyan, dun mo kukunin sa adjusted trial balance. Pero, ang ilalagay mo lang ay revenues and expenses. So, dito mahalaga na maklasify mo. Okay? So, income statement, revenues, and expenses. So, simulan natin. So, ang focus tayo dito. Ito. Yan. Yung consulting revenue is a revenue. So, makikita mo siya dito sa income statement. Okay. Yung salary expense at saka yung utilities expense, they are both expenses. So, they will be in the income statement. What else? Kahating na muna natin tong unadjusted trial balance. Baka may maiwan tayo. Payable, unearned referral, withdrawals, consulting revenue. Yun lang. Okay, sorry. Medyo naklik ko. Balik tayo. Eto, okay. Salaries expense. Okay, okay. Next. Dito sa baba. So, supplies expense is obviously an expense. So, dito siya. Rent expense is also an expense. Insurance expense. Referral revenue. Baka malito tayo kung saan natin ilagay. Siyempre, yung kung nasa ang side siya dun sa adjusted trial balance, dun din mo siya isusulat sa side ng income statement. For example, itong consulting revenue, credit siya. Di credit din siya dito sa income statement. Yung supplies expense, for example, 3,000 siya dito sa adjusted trial balance, kaya 3,000 din siya sa income statement. Nasa debit siya dito sa adjusted trial balance, kaya debit din siya dito sa income statement. So, let's continue. Revenue, payable, salaries payable, no. Itong tatlong to. Depreciation, expense, yung dalawa, tsaka interest. So, they are expenses. So, makikita natin siya dito. Yan. So, medyo palakihin natin ng konti para makita natin yung itsura ng ating worksheet. Okay, yan. Pasensya na medyo maliit, pero
Ayan na. So, ang may fill up lang po sa income statement, yung revenues and expenses. Okay, balik tayo. Zoom in ulit tayo. So, the next step is kukunin mo yung total ng kabilang side ng income statement. So, let's have it. Okay, total nito is 71,700. And then, yung isa is 36,700. Okay. Next step, kukunin mo yung difference nitong dalawang total. At yung difference, dun mo siya ilalagay dun sa side na mas maliit para mag-balance siya sa baba. So, the difference between these two is 35,000. After getting the difference, pwede mo na siya i-total. So, yung total nitong dalawang to, yan, ito total mo sila. Dito mo siya ilalagay sa baba, 71,700. Yung isa naman, bring down lang, 71,700. Next, the balance sheet column. So, sa balance sheet column, ang ilalagay mo, assets, liabilities, capital, at drawing or withdrawal. So, let's start. Wait. Okay, so para hindi tayo masyadong mahirapan, i-hide muna natin tong income statement column, ha? So, let's hide. Okay. So, cash, accounts receivable, hanggang dun sa office equipment, they are all assets. Ha? Ito. So, lahat sila, dito mo makikita sa balance sheet. Notes payable, hanggang dun sa unearned referral revenue, they are all liabilities. So, isusunod mo siya dito sa balance sheet. Then, ito, yung capital at saka yung withdrawal. Itong dalawang to. So, pareho mo silang isusulat sa balance sheet. So, ito yung 250. Ito yung 1,000. Okay. So, revenues, expense. So, let's continue going down. Expense, rent expense, insurance expense, referral revenues, interest payable. This is a liability. So, usod tayo. Ayan. Wait. Okay, ito. So, yung interest payable is a liability. Ito siya. 3,500 yung adjusted balance niya. So, lagay natin siya dito sa balance sheet. And then, salaries payable is also a liability. So, nasa balance sheet din siya. Yes. Yung mga contra asset accounts natin, they will also be present in the balance sheet. So, ito. Yung ating accumulated depreciation at service vehicle, they will also be present in the balance sheet column. Okay, wala na. Kasi itong dalawa to expense. Okay, wala na. Next step, kunin yung total. Ayan. So, initially, hindi pa yan balance. No? So, wait, we have to show again the income statement columns. Oh, wala. Wala ka. We need to unhide. Unhide. Okay. Here we go. Okay. So, punta tayo dito sa total. So, ginawa natin is kinuha natin yung total ng dalawa. So, hindi rin siya magbabalance. So, kagaya ng ginawa mo dito sa income statement part, kukunin mo yung difference ng dalawa at yung difference ay dun mo ilalagay sa side na mas maliit. So, syempre, between 565 at 530, mas maliit yung 530. So, dito mo isusulat yung difference. So, the difference is 35,000. Dapat po ito, yan, yung dalawang amount na to, this one and this one. Yan, i-shade natin, ha. Yan. Dapat po yung dalawang yan ay equal. So, wag nyo pong ipipilit, ha. So, kailangan equal yan. Pag hindi yan equal, there's something wrong with your worksheet. Okay? So, pagkatapos mong ilagay yung 35,000 dito, kukunin mo yung total nitong dalawang to, yung total nila. So, the total is 565,700. Tapos ito, bring down lang. Ayan. So, that's it. Buo na yung worksheet mo. By the way, ang ibig sabihin nito, okay?
Kapag po yung difference nito, yung 35,000 ay nasa debit side ng income statement at credit side ng balance sheet, ibig sabihin po net income or yan po yung pinaka-tubo. Pero pag ito ay napunta dito, halimbawa, yung 35,000 napunta dito, tapos yung 35,000 naman ng balance sheet napunta dito. So yan po ay net loss or lugi. Okay? Pero dito sa ating case, meron tayong net income. So, ayan. 565,700. So, ito na. Ito na yung ating worksheet. Pag-liitin ko lang ng konti. Kaya ba nating ma-view yan ng buo? I think this is the best view. Ayan. So, buo na po siya. So, ayan. That ends my discussion about the worksheet.